Oops. What's up mga Lodibas? Good evening sa lahat. So, nag-post na ako ng video kaninang umaga na last review ko na, no? Kaso, di ako get over o hindi ako mapakali ngayon. Kasi nakita ko tong mga to. Ito, okay. So, shoutout sa inyo lahat mga Lodi. Etong message na to, etong ibibigay kong information sa inyo. Importante to kung ayaw nyong ma-double scam, okay? Mado-double dead, triple dead kayo dito, lalo na yung mga walang alam sa mga gantong investment scheme, okay? So GG's tayo, i-explain ko sa inyo. Sabi ni Ceci, siya na lang, at least someone explains how this work. Hindi po yung full picture of someone got their account back, etc. At least some of proof this came from a legit one, because I still convince myself this isn't happening. Too bad for someone who's greedy enough for something. Okay, so eto, pakita ko sa inyo. Ang sabi, meron daw kayong insurance renewal dyan sa DFA application nyo. So, ang sinasabi dito, we offer as a insurance service to all DFA, blah blah blah. Ayan. Tapos sabi niya may natural disaster occurs. Dahil lang yun ako. And this insurance service is valid for 1 year. So we will renew the insurance agreement with ASA September 13 every year. O, ayan. Tapos ang pinakasabi pa dito, ito. So, pag sinabi for the insurance amount will be based 20% of the current principal invested into your account as the insurance amount for renewal. For example, if you currently have a project investment of 10,000 pesos, the insurance amount is 2,000 pesos. Okay. So, i-explain ko na sa inyo to. Ako, sobrang daming taon ko na, dekada ko na experience yung mga gantong setup. Okay. Nadali na rin ako sa mga ganito dati. Pero hindi naman ganun kalaki. Sakto-sakto lang. So, ang setup ng mga ungas na to, ganito. Kung magkano ang laman nung principal nyo o yung nilagay yung pera nyo dun sa wallet, dun sa app, ano nyo yun, kunin nyo yung 20%, yun daw ang babayaran nyo sa insurance, which is, lang, higop muna tayong gatas. Iinom na ako ng gatas ngayon dahil gabi na, gusto ko na matulog, at bago ako matulog gusto ko yung iwanan ng mensahe para hindi kayo ma-double kill, triple kill scam. Ang sarap ng gatas na mainit. Okay. So, ibig sabihin nito, kailangan nyo raw magbayad. Pero, ang dami ko ng encounter at ang dami ko ng nakikitang ganitong setup. Paulit-ulit na lang to, kaya nga sinasabi ko sa inyo eh. Kaya nga nauumay na ako sa pag-review. Kasi, ang daming bashers na tanggol ng tanggol sa mga to. O ngayon, nasan kayo? O, ano yan, kanya-kanyang palusot na yung mga upline dyan, ha. Baka sabihin nyo, ano rin kami, biktima rin kami, na-scam din kami. Yun ang sasabihin ng mga upline nyo. Pustahan tayo para hindi sila madawit. Okay. So, balik muna tayo dito. Mamaya natin explain yan. So, ito. Ang sabi dito, magbayad daw kayo ng 20%. Pag nagbayad kayo ng 20%, yun ang sasabihin ng customer service o ng upline nyo o yung mga manghihikayat pa sa inyo na magbayad. Tapos, mangyayari niyan, hindi pa rin kayo makaka-withdraw. Ganun pa rin yun, mga Lodi. Double kill, double scam yun. So, yung iba naman na mga walang alam, magde-deposit pa rin sila ng 20%. Okay? Yung iba, alam na nila yan. Pag mga ganyan setup, ibig sabihin, wala na yan. Takbo na yan. Okay? So, ganun ang setup nito. So, huwag na kayo magpa-double kill dito. Sabi pa niya ng what is premium refund. Nako po, dami mga palusot.
So, ganito na lang ang setup dyan mga lodi. Hindi nyo mahahabol yung may-ari nito. Hindi nyo kakilala kung sino may-ari nito eh. Ganun yun. Ang tanging mahahabol nyo lang dito, alam nyo kung sino? Yung upline nyo. Kung sino yung nag-invite sa inyo, sila ang habulin nyo. Ganun lang yun. Okay? So, etong post na to, tag na lang natin si PNP, no? At PNP sa anti-cybercrime. Ayan, tag natin. PNP, anti-cybercrime. Ayan. Camp Crame group. Okay? So, ayan, hanapin nyo na lang yan. Okay, so GG's. So, wag kayo magde-deposit dito mga Lodi Bells, sa double kill ang mangyayari sa inyo. Okay? So, tapos ang masusunod pa niyan, kung may mga group kayo, messenger group, telegram group, na andun may mga customer support, kunwari mga IT na nag-assist sa inyo, o kaya manager daw ko, no, o supervisor, basta mga upline nakasabwat sa scam. Okay, nakasabwat nila. Ang mangyayaring setup nila dyan, magsisend sila ng photo na may naka-withdraw, nagbayad ng 20% at naka-withdraw. Naglalagay sila ng mga proof. Pwede naman sila rin gumawa nun at mapakita sa tao na yan o, nakapag-withdraw, maglalagay din ako ng 20%, o magbayad na kayo para para malabas yun na yung pera nyo. Pero hindi nyo alam, yung naglagay ng picture na yun, na post na yun, is mga dummy account lang rin nila, at sila rin yun, yung mga scammer. Okay, so huwag kayong maniniwala dun sa 20%, walang ganon. Kahit sang investment, walang ganyan, maliban na lang sa mga scam. Okay? Yan, sabi ni Ceci, sana wag gawing hobby ang pang-scam ng kapwa for all reasons. Di nyo alam kung para saan ang pinag-invest nila, para lang maka-join, tas scamin nyo lang. Wag ganon. So, ang tagal ko na nagsabi, no? So, GG's mga Lodi. Ang tagal ko na nag-warning sa inyo. Ayan. So, ang pinaka-mahahabol nyo lang talaga dyan, upline nyo, pumunta na kayo sa PNP, mag-report kayo doon, pakita nyo yung conversations, yung proof na nakasama nyo yung tao o nagkausap kayo, na inimbitahan kayo niyan, at nakapaglagay kayo ng pera. Kasi may batas na po sa SEC sa Pinas, SEC-PH, yung mga nagpo-promote at yung mga promoter, mga agents, at kung sino-sino pa na nagpapakalat o mga nagmamarket ng mga ganitong investment ay liable na rin. So, pwede silang makulong at magmulta sila ng milyon-milyon. Okay? So, yun na lang ang tanging paraan nyo. Kung napanood nyo si Jessica Soho, yung yung Scam City sa Jessica Soho, ayun, panoorin nyo. Okay, sabi ni Ricardo, September 13, 2023, DFA ikaw. Tapos itong mga to, yung mga nagpo-post ng mga picture na to, ayan, screenshot nyo na lahat yan. Kung sino man yung upline ng mga to, yan ang mga habulin nyo. Jalmer, here it is, sabi 20% invest something kung kailan patapos ng event. Claim today, like happen nga, blah blah blah. Huwag na kayo maniwala dyan, Miss Ceci. May scam lang uli kayo, huwag na kayo magde-deposit. Okay? Got DFA to be improved, should I join my pain? Because ano ba to? Hindi ko maintindihan. Okay. Ayun. Kailangan mo magtiwala at maniwala. Bakit ka pa magtatrabaho kung pwede naman sa bahay ka lang, i-income ka pa? Ito yung Anherida. O yan, isa rin to. Kung sino yung mga upline, kung upline nyo to, yan, pwede nyong habulin yan. Ganun lang naman setup. Tapos itong brigada na to, kayo mga taga-brigada,
yung mga nagre-report niyan sa television, kasangkapan din kayo diyan. Dapat bago kayo gumagawa ng mga gantong papalabas ng mga ganitong uri ng mga palabas, dapat sinusuri nyo maigi, okay? So, brigada, shoutout sa inyo. Alamin nyo yung mga company bago nyo ilabas, kasi mas maraming may scam yung mga yan pag napopromote na ng mga national o mga local television o radio. So, maging aware rin kayo dyan, mga bossing. Ito lagi ko nakikita ito, post ng post tong Plangga Taguig ke. Ayan. Welcome to our new members. Nagano na pala sila, no? Nag-promotion na. Okay. So, itong Plangga Taguig ka, kung sino yung mga downline niya, ayan, kung upline nyo yan, habulin nyo yan. So, napakadali lang naman kasi gumawa ng mga ganito, mga lodi. Kung may IT ka, napapabor dun sa gusto mo, gagawa kayo ng scam website, tapos magpopondo kayo ng mga ganito, yan, charity, maano lang naman mamigay ng mga notebook, tsaka ballpen, mga karayola sa mga baryo-baryo, sa mga lugar na hindi masyadong matao, para maipakita lang na legit sila. Ganun lang yun eh. Pwede naman silang maglabas ng mga 20,000, 50,000 pesos para charity kuno, para maipakita sa tao na legit sila. Tapos magpapa-withdraw hanggang dumami na ng dumami. So, ganun lang yan. Kasi pyramid scheming eh. Ponzi scheme nga to. Okay? So, shoutout sa inyo, brigada. Sana tulungan nyo rin yung mga na-scam na itong DFA account na to. Yung mga product plan pa sila. Okay. Itong Oyalas 9 times withdrawal, thank you DFA. Oh my god. So GG's na tayo dyan, mga lodi. So bago ako matulog ngayon, ito lang sabihin ko sa inyo, huwag kayong kakagat dun sa 20% deposit. Tapos kung may magpakita man sa group nyo o sa group chat nyo na may mga proof na withdrawal na galing sa ibang member, huwag kayong maniwala. Sila rin yun, yung mga scammer, mga dummy account lang rin nila yan. Okay? So, kung gusto niyo naman mabawi yung pera nyo, kung kakilala nyo yung nag-invite sa inyo, nandyan sa inyo, sila singilin nyo. At yung mga yan, sasabihin nila, biktima lang rin sila. Pero, nung kumikita sila, kabig sila ng kabig galing sa pera nyo. Kasi kumukuha sila ng komisyon dun sa mga kapital nyo. Okay? So, ganyan lang yan. Tapos yung mga YouTuber na yan, yung mga Facebook content creator, yung mga nagbablog-vlog dito sa DFA, magbubura na yan unti-unti ng mga groups, ng mga post nila para hindi sila mahabol. Ganun lang yan. Pero, kayang-kaya niyang habulin yan. Long-term investment platform. Lang yan. Yan o, yung mga nagpo-promote na yan, ayan, hanapin nyo yan. Kung upline nyo yan, sila ang habulin nyo. Pwede kayo magpakaso sa PNP. Okay? So, hanapin yung mga yan. Okay, so GG's tayo, mga lodi. Walang magde-deposit sa inyo ng 20%. Double kill yan, double scam yan sa inyo. Okay? So GG's and good night sa lahat. Last scam review ko na to. Ayoko na dahil ang bantot, ang baho ng mga gantong content. Okay? So sa sunod, mga bossing, gawa na lang tayo ng mga ibang mga video na pwedeng makapagbigay ng idea o makatulong sa iba, di ba? Ganun na lang tayo. So kung ano yung mga idea, knowledge na pwede natin i-share ko na lang sa inyo. And about naman sa mga ganito, nako, tumigil-tigil na yung mga kayo, kasi hindi mamamatay itong mga to hanggat walang ngipin ang Pilipinas sa mga ganitong klaseng scheme. Tuloy-tuloy pa rin to. Dekada na tumatakbo tong mga to, years na. Okay, so
magsasarado, magpapalit ng website, tapos babalik na naman, iba na naman yung pangalan nila. O kaya, kung tinamad sila maggumawa ng website, lilipat naman sila ng ibang barangay, ibang lugar naman ang pupunta nila o ibang bansa. Ganun lang ng setup ng mga to. Okay, so GG's tayo mga bossing. And yung mga nawalan, ayan, rest in peace sa mga fans nyo. Yung mga nakatipi, syempre yung mga upline nyo, sila yung mga nakakuha ng mga pera, sila ang habulin nyo dahil hindi nyo mahabol yung may-ari nito at hindi nyo naman kilala. At ultimo, yung mga scammer, di rin kilala yung mga boss nila na yun yung mga nandun sa ibang bansa o pwede yan yung mga tsekwa na nagpopogo dito sa Pilipinas. Okay, so yan, malaking X yung pogo na yan. Ewan ko ba bakit pinasok yan sa Pilipinas So, dyan sila nag-ooperate. Sila lang rin yan. Tapos, ginagawa ng mga yan, yung mga pera na na-scam sa inyo, pinapasok nila sa mga cryptocurrency wallet para hindi ma-detect pag ilalabas na yung funds. Ganun lang yan. Siyempre, hindi ka lang pwede mag-transfer ng pera sa bangko ng milyon-milyon, bilyon-bilyon dahil madedetect yan ng mga bangko. So, ang gagawin nila, pinapasok nila lahat yan sa cryptocurrency wallet. Sabay, pasok. Anytime na yon, pwede na yon ma-access sa ibang bansa. Doon na nila ma-withdraw. Ganun lang yon. Kaya isang X din yung crypto minsan May mga butas din yan. At nagiging kasangkapan din yan sa corruption. Okay, so GG's na lang tayo mga bossing. Okay, good day sa lahat and God bless to all. Ciao.